Akala ng marami ang buhay ni Luis Manzano ay puro glitz, glamour at walang humpay na biruan lang sa telebisyon. Pero alam mo ba na sa likod ng mga naglalakihang billboards at hosting gigs, may isang sikretong imperyo si Lucky sa maruruming lansangan ng Metro Manila. Isang negosyong nagsimula sa 5 pirasong sasakyan lang na ngayon ay naging daan-daang fleet na ng taxi. Paano nga ba nagawa ng isang sikat na artista na pasukin ang magulong mundo ng pampublikong transportasyon at magtagumpay kung saan marami ang nalulugi? Bago natin busisiin ang discarding Lucky, i-hit mo muna ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated sa mga kwentong mayaman sa inspirasyon at diskarte dito sa ating channel. Ngayon, handa ka na bang malaman kung paano naging hari ng kalsada ang isang paboritong TV host at ano ang matinding krisis na muntik nang magpabagsak sa kanya sa unang taon pa lang? Alamin natin, ibalik natin ang oras noong taong 2010 hanggang 2011. Sikat na si Luis Manzano noon bilang host at aktor. Sa madaling salita, hindi niya kailangang magpakapagod sa ibang bagay dahil malaki na ang kinikita niya sa showbiz. Pero may isang katangian si Luis na hindi alam ng marami. Siya ay may utak ng isang tunay na negosyante. Alam niya na ang kasikatan sa telebisyon ay panandalian lamang. Kaya naghahanap siya ng mapaglalagyan ng kanyang pinaghirapang pera. Doon pumasok ang ideya ng transportasyon. Bakit taxi? Dahil araw-araw milyon-milyong Pilipino ang nagko-commute sa Metro Manila. Ang demand ay laging nandoon, umulan man o umaraw. Kaya naman binuo niya ang LBR Transport Incorporated. Pero hindi niya ito sinimulan sa isang malaking sabog. Nagsimula si Luis sa 5 pirasong Toyota Vios lang. 5 units na binili, inirehistro at binihisan para pumasok sa kalsada. Sa simula, akala ng lahat ay madali lang ang laro. Akala nila dahil sikat si Luis, laging lucky ang takbo ng negosyo. Pero dito nagkamali ang marami. Dahil sa unang ilang buwan pa lang ng LBR Taxi, nakaharap agad ni Luis ang pinakamalaking bangungot ng sinumang operator ng transportasyon. Isang problema na hindi kayang lutasin ng kahit anong galing sa pag-ho-host at muntik nang sumira sa kanyang reputasyon bago pa man lumago ang kumpanya. Ano ang nangyaring ito? Ang unang matinding hamon na hinarap ng LBR Taxi ay hindi ang kakulangan sa pasahero, kundi ang mismong mga tao sa loob ng kanyang bakuran, ang mga driver. Sa mundo ng taxi business sa Pilipinas, talamak ang tinatawag na colorum na pag-uugali, mga driver na biglang naglalaho, o kaya naman ay ang mga sasakyang ibinabalik sa garahe na may mga nakatagong sira dahil sa pabayang pagmamaneho. Sa unang 5 units ni Luis, naranasan niya ang sakit ng ulo kung saan ang kinikita ng taxi ay napupunta lang lahat sa maintenance at aberya dahil walang malasakit ang mga unang kumuha nito. Masakit para sa isang bagong negosyante na makitang ang iyong investment ay unti-unting sinusunog ng operational expenses. Maraming maliliit na operator ang sumusuko sa puntong ito at ibinebenta na lang ang kanilang mga prangkisa dahil sa stress sa pagpapatakbo. Kulang na lang ay ideklara na lugi ang LBR Transport bago pa man ito makaisang taon. Pero imbis na umatras at tanggapin ang pagkatalo, gumawa si Luis ng isang radikal at matapang na desisyon na bumasag sa tradisyonal na sistema ng taxi sa bansa. Isang sistema na nagpabago sa paningin ng mga driver sa kanya, pero nagdala naman ng bagong banta mula sa mga kalaban niyang operators. Ano ang kakaibang discarding ito na ipinatupad niya? Karaniwan sa Pilipinas, ang sistema sa taxi ay boundary system. Kung magkano ang maiuuwi ng driver matapos ibawas ang boundary, sa kanya na yun. Walang pakialam ang operator kung may pangkain pa ang pamilya ng driver basta makuha ang fixed na kita ng sasakyan. Pero binago ito ni Luis. Ipinatupad ng LBR Transport ang isang makataong sistema. Binigyan niya ang kanyang mga driver ng mga benepisyo tulad ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Mga bagay na bihira o halos hindi nararanasan ng isang ordinaryong taxi driver noon. Ginawa niyang formal na mga empleyado ang mga ito na may proteksyon. Dahil dito, ang mga driver mismo ang nagkaroon ng malasakit sa mga sasakyan. Inalagaan nila ang 5 units na parang sa kanila dahil alam nilang inaalagaan din sila ng kumpanya. Ang resulta, biglang umarangkada ang LBR Taxi. Mula sa 5 units, nagsimula itong manganak. Naging 10, naging 20, hanggang sa mapansin ng buong industriya ang kakaibang tagumpay ng LBR. Ang balita tungkol sa mabuting pamamalakad ni Luis ay nakarating sa mga malalaking tao sa bansa.
Kabilang na ang isa pang dambuhalang pangalan sa showbiz na nagdesisyong pumasok at maglagay ng milyon-milyong piso para sa expansion. Sino ang sikat na personalidad na ito na naging kasosyo niya at paano nito dinala ang LBR sa susunod na antas? Noong taong 2013, nagulat ang lahat nang i-anunsyo na ang Queen of All Media na si Kris Aquino ay opisyal nang pumasok bilang kasosyo at investor sa LBR Transport Incorporated. Sa pagpasok ng puhunan at tiwala ni Kris, ang kumpanya na nagsimula sa 5 units lang ay nagkaroon ng sapat na pondo para bumili pa ng daan-daang bagong Toyota Vios. Ang maliit na garahe noon ay naging isang malaking terminal na ng mga modernong taxi na bumibiyahe sa buong Southern Metro Manila at iba pang bahagi ng Kalakhang, Maynila. Ang pangalang LBR ay naging simbolo ng kalidad, kalinisan at disiplinadong mga driver. Hindi lang basta negosyo ang LBR, naging katuwang din sila ng pamahalaan. Noong 2015, naging bahagi sila ng Pink Apat Project ng LTFRB kung saan naglunsad sila ng mga taxi na may pink ribbons na nagbibigay prioridad sa mga kababaihan, matatanda at PWDs. Mula sa pagiging underdog, naging isa na sila sa pinakamalalaking transport fleet sa bansa. Mukhang perpekto na ang lahat, hindi ba? Isang matagumpay na imperyo na walang makakapigil. Ngunit sa likod ng dambuhalang tagumpay na ito, may isang bagong unos na paparating sa industriya, isang teknolohiya na nagbanta na burahin ang lahat ng tradisyonal na taxi sa mukha ng mundo. Paano hinarap ni Luis ang krisis na ito? Ang pagpasok ng mga TNVS o ride-hailing apps tulad ng Grab at Uber sa Pilipinas ay nagdala ng matinding dagok sa mga traditional na taxi. Maraming operators ang tuluyang nalugi, nagsara at nagbenta ng kanilang mga units dahil mas pinili ng mga tao ang mag-book gamit ang smartphone. Ito ang naging pinakamalaking pagsubok sa katatagan ng LBR Transport Incorporated. Paano makikipagsabayan ang isang kumpanyang nagsimula sa 5 taxi laban sa mga bilyong pisong tech giants mula sa ibang bansa? Ang naging sagot ni Luis at ng kanyang pamunuan ay hindi ang makipag-away sa teknolohiya, kundi ang sumabay sa agos at panatilihin ang kanilang core value, ang pagmamalasakit sa tao. Habang ang ibang taxi ay nawawalan ng driver dahil lumilipat sa Grab, ang mga driver ng LBR ay nanatili dahil sa seguridad ng kanilang mga benepisyo at maayos na trato ng kumpanya. Bukod dito, natuto ring makipagkapit-bisig ang mga tradisyonal na fleet sa mga modernong sistema upang masiguro na ang kanilang mga units ay patuloy na may biyahe at kita araw-araw. Nalampasan ng LBR ang bagyo dahil ang pundasyon ng kanilang negosyo ay hindi lang basta bakal at gulong ng sasakyan, kundi ang relasyon at tiwala ng kanilang mga tauhan. Ang kwento ng LBR Transport Incorporated ni Luis Manzano ay isang buhay na patunay na walang negosyong nagsisimula sa malaki agad. Mula sa 5 units, hinarap ang sakit ng ulo sa mga driver, nakipagsosyo sa tamang tao at nanindigan sa gitna ng pagbabago ng teknolohiya. Ang pinakamagandang aral, ang pinakamahalagang aral na may iwan sa atin ng LBR Taxi ay ito. Ang tunay na swerte o pagiging lucky sa negosyo ay hindi tsamba. Ito ay nagmumula sa pagpapakatao. Kung aalagaan mo ang mga taong nagpapatakbo ng iyong negosyo, ang iyong mga empleyado o mga driver, sila mismo ang mag-aalaga at magpapalago sa iyong puhunan para makaalis kayo sa simula at makarating sa tugatog ng tagumpay. Kung naging inspirasyon sa iyo ang kwentong ito, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa iyong mga kaibigan at mag-subscribe para sa marami pang kwento ng diskarte at tagumpay. Para sa ating question of the day, kung ikaw ang bibigyan ng pagkakataon na magsimula ng isang maliit na negosyo ngayon na may 5 units o piraso lang, anong uri ng negosyo ang papasukin mo at bakit? I-comment mo ang iyong sagot sa ibaba at pag-usapan natin yan. Hanggang sa muling biyahe ng kaalaman, salamat sa panonood.